the Lord. God. Hallelujah. Morning Good po. morning. Welcome po muli sa ating new edition, again ng ating Coffee Mornings With with AGC. the AGC. And good morning po. Ako po si Sister Mean. Amen. And magandang umaga po sa lahat, sa ating makakasama sa ating online and sa mga kapatiran ko. Yes, good morning. Good morning po, brothers and sisters also. And welcome to our AGC Coffee Mornings. Ako po si Sister Rona. Yes, Amen. good morning po everyone. Ako po si Sister CJ. Si Sister Jing at welcome po sa Coffee Mornings with A. Ganda pong sa muna pong malaking pagpapala po na nandito po tayo sa araw na to, mga kapatid. Alam ko, the whole week po ng ating pag-work ay kayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Sabi nga din, sabi ko lagi ko po sinasabi, we are standing by the grace of God. Amen. So, Amen. nandito po tayo ngayong araw. At I believe po ang bawat sa inyo po ay pinagpapala po ng lagi ng Panginoon. Meron po ba kayong kahit isa lang po sa inyo na pwede magpatotoo kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa buhay nyo? Ikaw na. Amen. Hallelujah. Praise God. Ako talagang sa buong linggo, hindi naman, sa bawat ginagawa natin, talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa protection na binibigay niya, sa kalakasan, sa araw-araw. Alam mo yun, yung kung tayo lang, gusto na nating mag-give up, pero dahil si Lord yung nagsusustain sa atin, patuloy tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa lahat, na kahit na nandun ka na sa time na gusto mo ng mapapagod ka na, tutulala ka na lang, pero papasalamat tayo sa Lord sa restoration, sa renewing ng strength na binibigay niya sa araw-araw. Hindi lang sa atin, alam mo, hindi lang sa atin, pati na rin sa buong family natin, kasi sa rami ng nangyayari sa mundo, di ba? Nagpapasalamat tayo na talagang yung protection ni Lord, binibigay niya sa atin. Ayun. Praise God. Talaga totoo nga na ang Panginoon ay lagi nakasubaybay sa atin. But Amen. syempre, God will never leave us nor even forsake us sa lahat ng pinagdadaanan po natin. Amen. So, Amen. we were going to our topic for the whole month. We're having our theme for the fear of God. Amen. So, last Friday po, ang pag-uusapan natin kung ano po yung message po ni Pastora Alice po sa atin last Friday. Ano nga po ba yun, Sister Rona? Amen. So bago po ang lahat, ako din. Gusto ko lang pasalamat din. Dahil last Friday, we are so blessed sa ating Amen. service. Hindi naman last Friday lang, kaya every Friday. Kaya sa lahat po ng nanonood, we are inviting po dito sa ating church na napakasarap talagang magpuri sa Panginoon kung sama-sama tayo, and we are so blessed. And yun na nga ang topic ni Pastora every this month is about the fear of the Lord. Yes. At sabi doon, basahin ko yung verse na sinare niya sa Matthew 5:6. Sabi doon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. So, Amen. ako lang, take ko lang sa verse na ito is, last time kasi, last Friday, my prayers, all the time my prayers is, satisfy ng Panginoon. Yung bang personally na hunger ka sa word ng Panginoon, sa presence ng Panginoon. Kaya sabi dito sa verse, nakaka-bless siya kasi sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Talagang pag nagsik ka uhaw ka sa righteousness at sa the presence ng Panginoon, talagang the Lord will never Amen. Never forsake you, at talagang satisfied tayo ng Panginoon. Kaya I really bless the Lord kasi na-bless ako sa verse na ito at na-bless din ako sa service natin, not every Friday, not last Friday, but every day. Yes. Nakaka-bless talaga ang Panginoon. Talagang sinasatisfy niya lahat ng pangangailangan natin, although na sometimes we are not faithful. Pero salamat that we have faithful God na nagsasatisfy ng ating mga needs. Amen. Amen. Ayan naman, Sister CJ and Sister G. Amen.
Amen. Ako naman, amen ako sa lahat ng mga sinasabi nila about sa ano ko din, sa natutunan ko din po sa sermon natin last Friday is yung yun nga about sa fear of God. At gusto ko din pong i-share yung kasama sa verse na kasama sa sermon ni Pastora is yung Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ang sinakasabi nakasaad po ang nasulat po dito is, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Yun po, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Jesus Christ, fear God and keep His commandments. Ito po yung duty natin, ito po yung responsibility natin bilang mga Kristiyano to keep His commandments. Though alam natin na we are just humans, hindi tayo perfect kagaya ni Lord. Pero kung andun nakasulat na dito na ito yung duty natin bilang Kristiyano, pag alam natin na hindi na tayo nasunod sa commandments ni Lord na nakasulat na dito, parang 'di ba, parang takot, parang naano tayo na, so ang ano natin talaga always repentance talaga, kasi si Lord naman na paulit-ulit tayong madadapa, paulit-ulit tayong magkakamali, pero si Lord once na lumapit tayo sa kanya, talagang iaaho niya tayo talagang kung yung heart natin is yung totoo talaga tayo nagre-repent, si Lord andyan lagi tayong papatawarin, lagi niya tayong iahahon, lagi niya tayong iaakay para yung i-guide niya tayo. Kaya yun lang po, pag once na alam natin na ay nagkasala tayo ganito, na hindi repentance, we are blessed bilang mga Kristiyano, kasi pag nagkakasala tayo, andyan yung repentance, yun talagang Yes. takbuhan natin, repentance. Kaya yun po ang may share ko about sa sermon ng ating pastora last Friday, fear of God. Sir CJ, Amen. for you. Ayun nga, katulad nga nung sa preaching ni Pastor, diba sabi niya, the fear of God is a guiding light in our lives. Guiding light kasi ang sinasabi ni Pastor, yung takot na meron tayo dapat is yung sabi niya, yung fear na deep humility. Yung talagang ibaba natin yung sarili natin na kasi ang sa word of God dito tayo, ito yung guide natin. Ito yung sinasabi niyang guide, yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi, kung ano yung isi-share ko lang yung sa Luke 6, sabi, a good man's bring good things out of the good stored up in his heart. Kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung nilalagay natin sa puso natin, yun yung ilalabas ng ating mga bibig na sinasabi natin. Sabi, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So kung ang laman ng puso natin is yung salita ng Panginoon, yun ang ilalabas natin. Yun yung sasabihin natin. Ayun. So, sobrang nakaka-bless na talagang lagi tayo nire-remind na laging dito tayo mag-base sa salita ng Panginoon. Amen. I agree to sabi nga rin Sir Ron, narinig ko na out of the abundance of your heart, what you would speak it. Yung sa akin naman, yung naging impact sa akin yung last Friday lang na ni Pastor na kanyang message. When it comes to humility, sa totoo lang kasi napakahirap talaga na maging pakababa yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Hindi lang kasi, when it comes also to the people, kasi may mga tao talaga na wala silang kinakatakutan eh. But tayo talaga, binigyan tayo ng Panginoon ng talagang matakot tayo sa Kanya, not in the sense na yung takot na talagang physical na, na literal na takot. It will be the fear that in our spiritual life, in our daily life as a Christian, we have to fear God with humility. Kasi, merong in-illustration si Pastora doon na tayo na, pag ikaw magulang ka, masama ka, tatawagin mo pa rin ba siyang nanay o tatay, gaano kasama yung magulang mo? Kung ikaw ba kahit yung mo, bilang sa atin bilang pastor, ikaw pastor ka, ganun, minsan may mga tao talaga na hindi natin alam na
na-hurt natin yung feeling ng ating mga pastor. But really, because in ipapasok ko na rin yung pastor's appreciation month dito kasi kaya fear of the Lord also in our pastors we have to submit natin yung sarili natin sa kanila as our we are the leaders and we are the workers of AGC, not in AGC, I mean in the whole world. You are really the servant of God, you have to submit yourself to our leaders in the sense talaga na kahit ano man po yung hindi mga nangyari sa past na sa kanila, alam na hindi nila nagawa ng maayos, but still they are the servant of God and we must to obey whatever kung ano yung binigay sa kanila ng Panginoon na para sa atin na binaba ng Panginoon. We have to submit also for our pastor because really if we are fearing God, we have to obey and we have to fear also whatever kung sino yung nakaka-ahead sa atin. So sa atin bilang mga anak din ng Panginoon, we must learn how to fear, how to appreciate what other pastors doing for us because really without them, how can we grow? How can we do our duties as a workers and leaders if without them, without their guidance, without their words, without their instructions, with prayers also, this is the very important thing for us. So we cannot grow as a Christians. So being kailangan talaga may humility po sa buhay po ng bawat isa because if we have a fear in the Lord, we have to first have the true humility in our lives. Amen. 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 At saka gusto ko din magdagdag. Ayun nga, humility at yung complete submission natin talaga not only to the Lord but syempre sa pastor din natin talaga. At saka gusto ko lang din idagdag yung kasama nga din sa sermon ni Pastora is yung exploring the fear of God is the cornerstone of our faith. So, yun po, tayo bilang mga Kristiyano talagang parang tayo, 'di ba? Pag may mga troubles tayo, talagang hindi maiwasan na maswayed yung natin ba yung faith natin. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi lang mga material na bagay or mga kung ano-ano, lagi nating ipagdadasal na talagang sana ipagdasal natin na bigyan tayo ng more faith ni Lord. Isali natin 'yon sa ating prayer na Lord, give me more faith para yung takot natin kay Lord is talagang ma-explore natin kung ano yung mga gawain na ayaw ni Lord at saka kasi kung hindi natin i-explore, hindi natin talagang laliman natin yung pagkaintindi kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng fear of God. Talagang talaga tayo yung faith natin pag kunting Yes. And also the addition, faith, not also faith. We have also the willingness. Amen. That's right. Napaka-importante dito yung puso. Talagang lagi pa rin nagpo-fall pa rin yung puso natin, yung kalagayan ng puso natin. That's right. When it comes to fearing of God. Because yung puso natin ay hindi maayos sa harapan ng Panginoon. Although we have to be broken, syempre kailangan din tayo maging broken lagi sa harapan ng Panginoon. Kasi kung lagi tayong buo, di ba, mapupuno tayo ng mapupuno. So lagi din tayo maging broke as a willingness and have faith in God. Kung para yung patuloy pa natin yung pagkatakot natin na banal na pagkatakot sa Panginoon, patuloy pa rin lumago at patuloy pa rin magpatuloy sa ating mga buhay. Amen. That's right. And yun na nga, yung humbleness kasi, yung pagiging humble natin, katumbas din yun is we fear God eh. Paano tayo hindi fear nga yun, napag-usapan din natin last Friday na about yung fear na hindi fear yung takot ka sa Panginoon kaya ayaw mo magsimba kasi makasalanan ka. May takot ka sa Panginoon is because hindi mo gustong gawin yung mga bagay na hindi talaga nakakalugod sa Panginoon. That's why yung katumbas talaga ng fear of the Lord din, pagiging humble natin talaga sa harap ng Panginoon. Ourselves, our heart is dapat maging humble talaga tayo kasi yun na nga ang number one, naalala ko din niya, yun din ang number one na requirements natin sa Panginoon, yung puso talaga natin, doon talaga tumitingin ang Panginoon. Kaya whatever man, ano man ginagawa natin, ano man ang mga hindi nakikita ng tao, hindi nakikita ng tao, pero alam natin na nakikita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng wisdom to fear
sa mga bagay, not in Him, sa makita siya, kundi sa mga bagay na hindi talaga nakakalugod para sa Kanya. Amen. 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 That's Amen. right. Amen. Yes. At saka dagdag ko din, how to explore nga, paano nga ni natin ma-explore yung fear of God. Paano natin mas maintindihan yung, ano ba yung fear of God? Andito po lahat sa Bible. All we have to do is to read the Bible, Yes, to hear that's the right. words of Amen. God. Amen. Kasi yun nga, ang sinabi ni Sister CJ kanina, ito yung guiding light natin, yung mga Yes. salita ng This is Lord. the word of Ang God. dami-daming mga characters dito sa Bible na pwede natin makarelate tayo sa kanila. They are So, also the example. amen, amen, amen. Mga ganun, mga pusong nangunguna dyan si David, no? Yeah, Talagang yes. si David. Sa humbleness it's talaga, humbleness maalala mo talaga siya. That's right. Amen. Kasi yung mga buhay nila, mga pinagdaanan nila, pinagdaanan din natin yun. 'Di ba? Pag nakikinig tayo ng sermon ng ating pastor, pa ako yun nakaka-relate tayo. So, yun nga, ito yung guide natin talaga. Basahin lang natin talaga, ito talaga yung buhay. The Bible, the word of the Lord is our life talaga. Is our light also. Amen. Yes. So, dun sa mga syempre, when it comes to fear of the Lord, syempre may mga weaknesses din tayo Yes. na nangyari sa buhay natin. But we have to remember the word of God sa 2 Yes. Corinthians 12:9-10. Sabi nga, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly about weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Yes. Amen. Amen. That's right. And thank you po. And talagang napakagandang pag-usapan Yes. at napakasarap talagang i-muni-muni at sabi nga, taste and see. See Yes. The Lord is is good. Amen. Amen. So, napapasalamat tayo sa Yes. Panginoon that we are here sharing also to our brothers and sisters online. And yun na nga po, in-invite din namin kayo sa aming service ngayon after this coffee mornings. Magsa-start na, and thank you po sa nakasama namin at makakasama pa namin sa susunod. We are so Amen. blessed, and once again, this is our coffee mornings, and God bless po God sa bless. aming Amen. lahat. God Amen. po. God bless. God bless.